Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, January 11, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan pa natin magiging maulan ng panahon, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, dulot ng shear line, habang ang easterlies ay magpapaulan din, partikular na sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, itong Bicol Region, kasama itong Eastern Visayas hanggang sa may bahagi ng Caraga Region. Dulot naman ng hanging amihan o northeast monsoon, magkakaroon pa rin ng mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa Kabisayaan, Southern Luzon, at sa may area ng Mindanao, generally fair weather sa araw na ito, na posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Dito sa Luzon, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan, hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan, dulot ng shear line sa may Cagayan Province, kasama rin yung Isabela, Aurora, Quezon, at gayon din, dulot naman ng easterlies, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Bicol Region ngayong araw. Mag-iingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo-lalo na kapag may biglaan tayong malalakas na mga pag-ulan. Samantala, ang amihan ay magdadala pa rin ng mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region, kasama yung Cordillera, gayon din po dito sa may area ng Nueva Ecija at Bulacan. Sa Metro Manila ngayong araw, posible pa rin yung mga mahihinang pag-ulan, gayon din sa Calabarzon, habang ang bahagi ng Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Region 3 or ng Central Luzon, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan, habang localized thunderstorms ang mararanasan sa may bahagi ng Mimaropa. Medyo malakas pa rin yung amihan po ngayon, kaya inaasahan pa rin natin yung pagbaba ng temperatura. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 23 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao sa 21 to 25 degrees Celsius, habang sa Baguio 15 to 22 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi mula 23 to 28 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin yung mga localized thunderstorms na mararanasan sa bahagi ng Palawan. Sa Calayan Islands, agwat ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang dahil sa easterlies, magiging maulan pa rin sa may Eastern Visayas ngayong araw, habang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo nasa 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Cebu nasa 24 to 31 degrees Celsius, at sa Tacloban nasa 23 to 29 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng pag-ulan at maulap na kalangitan sa araw na ito sa malaking bahagi ng Caraga Region, partikular na nga sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao, generally fair weather ngayong araw, ibig sabihin medyo maliit yung posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan, pagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, dahil nga inaasahan pa rin natin itong paglakas ng amihan, hanggang bukas, posible pa rin magiging maalon. Kaya dahil po dyan may gale warning ngayon na nakataas, partikular na sa may bahagi ng Batanes, at gayon din dito sa may Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Posible madagdagan pa po itong mga areas sa may gale warning sa mga susunod na araw, dahil nga posible po hanggang Lunes or Martes ay malakas pa rin itong northeast monsoon o amihan. Ang iba pang bahagi ng ating bansa ay makararanas naman ng katamtaman hanggang sa kumisay maalon na karagatan. Ang iba pang bahagi dito, lalo na sa may southern part ng ating bansa, sa may Mindanao, Banayad hanggang sa katamtaman naman, ang magiging kondisyon o lagay ng karagatan. Mag-ingat pa rin po, no, lalong-lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat. Dito po sa may area na kung saan may gale warning, ay delikado po maglayag yung mga maliit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin nga po ng Batanes, Cagayan, Isabela, at hilagang baybayin ng Ilocos Norte. So wag muna pong pumalawot dahil maalon na dulot ng amihan. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Posible po bukas hanggang Martes magpapatuloy yung epekto ng shear line. Maulan pa rin dito sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon.
Pagdating ng araw ng Miyerkules hanggang Huwebes, posible po na mabawasan yung epekto ng shear line. Inaasahan din natin na hihina ang northeast monsoon pagdating ng Miyerkules hanggang Huwebes. Samantala, base po sa pinakahuling datos sa ating pagdating ng araw ng Miyerkules or Huwebes, posible din po na may mabuong low pressure area. Hindi natin inaalis yung posibilidad. Kung ito man ay magiging bagyo, ay tumutok po kayo sa Pag-asa para sa latest update. Pero inaasahan po natin na kung mabubuo itong low pressure area, magiging maulan sa malaking bahagi ng silangang bahagi po ng Mindanao, itong Caraga at Davao, gayon din sa Eastern Visayas hanggang Bicol region. So tumutok po tayo sa update ng Pag-asa dahil nga may potensyal na may mabuong low pressure area sa pagdating po ng araw ng Huwebes or Biyernes or Miyerkules po na this coming week.